Kumusta mga kababayan? Ako si Leng, isang OFW sa Qatar na gaya ninyo. Nagtrabaho sa ibang bansa para sa pamilya. Dahil sa kasalukuyang krisis sa Middle East, napaisip ako ng fallback or plan B pag umuwi sa Pilipinas. Habang tumatagal ang krisis, napaisip ako hanggang kailan. Paano kung mabiglang mawalan ng trabaho, kailangan ng umuwi, ano ang plan B? Alam ko hindi madali, lalo na sa gitna ng krisis, pinansyal, emosyonal, o kahit pagod ka na sa trabaho. Pero habang naghihintay ka ng tamang panahon, pwede ka nang maghanda. Hindi na kailangan ng malaking puhunan agad, kailangan lang malinaw ang direksyon. At para sa atin na mga OFW, isa sa pinaka-practical at madaling fallback ay ang sari-sari store sa aking personal na opinion lamang. Ikaw, ano ang sayo? Hindi lang ito negosyo, kundi isang legasiya ng aking pamilya. Ang aking nanay na mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan ay isa pa ring matatag na negosyo at maging tulay sa mas malaking pangarap sa hinaharap. Kaya sa video na ito, nais kong ibahagi ang simula ng aking journey at makapagbigay ng inspirasyon sa inyo. Ibabahagi ko ang 7 simpleng hakbang na pwede mong simulan ngayon pa lang. Para kapag ready ka na, hindi ka na magsisimula sa zero, kundi may malinaw na plano. Kaya kung gusto mo ng negosyo na may puso, may legasiya at may silbi sa komunidad, samahan mo ko, simulan na natin. Kahit nasa gitna ng krisis, pwede ka nang magsimula ng sari-sari store. Sa video na ito, ituturo ko ang 7 simpleng mga hakbang para hindi masayang ang oras habang naghahanda. Una, listahan ng paninda. Alamin ang mga basic needs ng iyong komunidad o ang iyong kapitbahay, tulad halimbawa ng bigas, canned goods, noodles, tuyo, mantika, biskwit o tinapay, at mga over-the-counter na gamot na nabibili sa butika. Number 2, talaan at maayos na presyo. Tulad ng magpresyo ng wasto, hindi palugi, hindi rin overpricing. Pangalawa, pwede ka nang mag-survey ngayon pa lang, mag-chat sa kaibigan, mga kakilala, or mag-research ng tamang presyo ng iyong paninda sa kasalukuyan. Pangatlo, iwasan din ang price war o pakikipagkompetensya. Pangatlong hakbang, supplier contacts. Bilang sari-sari store owner, importante na makahanap tayo ng maayos na supplier na may puso sa maliliit na negosyante. Kailangan makahanap tayo ng mga supplier na nagbibigay ng discount o terms. Mga tindahan sa ating bayan na nagbibigay ng murang presyo. Mga malalaking grocery sa ating bansa na kaliwat kanan mo nang makikita, tulad ng Pure Gold, Suising, at Grocery. Pang-apat, layout ng tindahan. Mas maigi ng iyong negosyo o sari-sari store ay visible o nasa daanan ng mga tao. Sikapin na ang iyong tindahan ay maaliwalas sa mata ng mga customer. Malinis at maayos na arrangement. Pagsama-samahin sa isang lugar o area ang mga pagkain, gamot, canned goods, noodles, at sabon. At ang importante, huwag pagtabihin ang mga pagkain at di nakakain. Panglima, cash flow notes. Ito ay simpleng talaan ng pumapasok at lumalabas ng pera sa tindahan. Hindi kailangan ng complex na accounting, notebook o Excel lang, basta consistent. Ano ang mga dapat isulat? Importante na maisulat ang ating puhunan o mga pamimili. Sales for the day. Kung may pautang, huwag kalimutang ilista.
Kung maiiwasan, iwasan magpautang. Ito ay importante para malaman kung ang iyong sari-sari store o tindahan ay kumikita o nalulugi, at malaman din kung dapat na nating mamili para mag-restock. Pang-anim, community needs check. Ito ay simpleng paraan para malaman kung ano ang hinahanap, binibili o kulang sa inyong lugar. Hindi ito formal survey. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng pakikipag-usap o pagmamasid o pagtatanong. Mga tanong na pwedeng gamitin tulad ng ano ang madalas bilhin ng kapitbahay, may tindahan ba sa paligid na laging kulang ang stock, may produkto bang hinahanap pero wala sa ibang tindahan, anong oras madalas bumili ang mga tao, may mga estudyante, tricycle driver ba o senior citizen sa paligid. Ang halimbawa nito, tulad ng kung may estudyante sa lugar, baka mas mabenta ang snacks, ballpen, papel, load, o school supplies. Kung mga senior citizens naman, baka kailangan ng gamot, gatas, o simpleng grocery items. At ang panghuli, tindahan identity. Ito ang pagkakakilanlan ng iyong sari-sari store, kung paano ito nakikita sa mga tao sa komunidad. Hindi lang ito pangalan o logo, kundi ang kabuuang karanasan ng customer. Ang mga aspeto ng tindahan na identity ay tulad ng pangalan ng tindahan, dapat madaling tandaan at may kahulugan. Hitsura ng tindahan, malinis, maayos ang layout, at syempre may signage. Pagtrato sa customer, palakaibigan, may sukle, may tiwala. Paninda, consistent ang stock ng mga pangunahing bilihin. Ang pagkakaiba sa iba, may unique ang produkto o serbisyo mo. Tulad halimbawa, may load ka, may gulay, o kung gusto mo lagyan ng konting ulam. Halimbawa, kung ang tindahan mo ay laging may kape, noodles, at sukli kahit madaling araw, makikilala ka bilang maasahan kahit late. Mga kababayan, tandaan, maliit na hakbang ngayon, malaking tulong bukas. Ang sari-sari store ay hindi lang isang negosyo, kundi isang legasiya para sa pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na to, i-like, i-share para makatulong sa iba. Mga ka-OFW at kababayan, balak nyo bang magtayo ng sari-sari store? Hindi lang paninda ang dapat ihanda. May mga personal na gamit na simple pero sobrang importante para mapagaan at mapaayos ang ating tindahan. Sa video na ito, ipapakita ko kung ano-ano ang mga ito. Una, ang calculator. Ang best friend ng mga tindero at tindera. Mabilis mag-compute ng sukli, iwas pagkakamali, hindi na natin kailangan manghula. Notebook at ballpen. Dito natin sinusulat ang ating mga benta, utang, at mga bibilhin na paninda. Tandaan na ang sari-sari store ay isang maliit na negosyo, pero kailangan professional ang record keeping nito. Coin purse para hindi nagkakalat ang ating mga barya. See? Ruler at tape measure, lalo na kung nagtitinda ka ng mga sinusukat, gaya ng panali at plastic. Mga eco bag, mag-ipon tayo ng mga eco bag para sa ating mga future customer. Pag namili sila ng marami, pwede natin itong gamitin. Bonus pa, eco-friendly tayo. Relo o wall clock, para alam natin kung anong oras tayo magbubukas o magsasara. Dahil ang importante,
disiplina sa oras, disiplina sa negosyo. Whiteboard. Kailangan din natin ito. Tulad halimbawa, kung may mga paninda tayong ma-expire, pwede natin isulat dito na maging promo sa iyong tindahan. Gunting, tape, sharpener, stapler, asa ng aking stapler. Ito yung mga maliliit na bagay na malaking tulong para makapag-organize ng maayos na tindahan. Pwede ka rin magtabi ng mga maliliit na bagay, highlighter, notepad, mini wallet, lalagyanan ng calling card ng mga suppliers, future suppliers, paintbrush. Marahil nagtataka kayo kung bakit meron akong paintbrush kasi ito ginagamit ko sa panglinis ng aking calculator. See? Tulad ng ganito. Diba? Useful. At magugulat kayo, meron din akong weighing scale ng jewelry. Ikikwento ko kung anong kwento nito sa aking mga susunod na video. Mga ka-OFW at kababayan, simple lang mga gamit na ito, pero malaking tulong para mapaayos, maging profesional at masaya ang ating sari-sari store. Tandaan, hindi lang paninda ang puhunan, kundi tamang gamit at disiplina. Hanggang sa susunod na video, good luck sa ating mga kasari-sari journey! Hello! This is Leng. Welcome to my channel. Mga ka-OFW at kababayan, kung sari-sari store ang plano mo, hindi lang paninda ang pwede mong pagkakitaan. May mga dagdag plan na pwede mong isama para mas kumitang yung tindahan. Sa video na ito, i-discuss ko kung ano-ano ang mga ito. Una, load and bills payment. Halos lahat ng suki natin may mga cellphone, kaya paniguradong maghahanap sila ng e-load. At kung may bills payment service pa, dagdag kita pa yan. 2. Ice and water refilling. Simple lang pero laging kailangan. Kung may space ka, malaking tulong ito sa iyong tindahan. Pangatlo, ulam at merienda. Mag-display ka na rin ng ulam at merienda sa harap ng iyong tindahan. Yung tipong kung ano ang ulam nyo o merienda nyo, pwede mo na rin isama sa iyong tindahan. Ayaw mo nun, may ulam ka na, may kita ka pa. Pangapat, school supplies. Kung maraming mga estudyante sa paligid mo, siguraduhin mo na kompleto ang school supplies. Kung wala naman, at least kahit pa isa-isa, para sakaling may maligaw, meron kang may offer. Panglima, farming all local products. Kung may access ka sa gulay, prutas, pwede mong i-display sa harap ng iyong tindahan. Kung may nakatiwangwang kang lupa, pwede kang magtanim tulad ng pechay, kamatis, okra, talong, at pag umani ka, 2-in-1 for consumption at pangbenta. Ang pang-anim ay actually suggestion ito ng aking nanay. Ang GCash o Maya Cash In and Cash Out. Sa tindahan niya, hindi siya nagbibigay serbisyo ng mga to dahil nga si inanay ay medyo matanda na, iwas, scammer at budol-budol. At sa aking pag-uwi, isasama ko ang GCash, PayMaya, Cash In and Cash Out sa dagdag kita ng tindahan at i-update ko kayo. Pampito, printer at copier. May maliligaw na customer na paniguradong maghahanap ng copier at pagpapaprint. Kung malapit ka sa school, paniguradong papatok ito. Mga ka-OFW at kabayan, ang sari-sari store ay hindi lang tindahan. Pwede itong maging future mini business hub. Kung nagplaplano ka pa lamang, pwede mo nang isipin ang mga extra income na pwede mong idagdag. Walang puhunan, walang problema, magplano ka lang. Hanggang sa muli, salamat!